Alam natin na nabibilang ang tamawo sa mga engkanto na parte ng mythical creatures ng ating bansang Pilipinas. Ang tamawo ay nabibilang sa sinuunang mga engkanto na tila anak araw. Mapuputi ang mga balat nito, kulay ginto o puti ang buhok. Magandang mga lalaki at matangkad na mapayat. Pinaniniwala ang nandudukot sila ng mga berheng babae upang magparami ng kanilang lahi dahil walang tamawong babaeng libe o angkan. Ayon sa mga matatanda, ang mga batis o talon ang pintuan patungo sa kanilang dimensyon. Ang ibig sabihin ng tamawo sa wikang Hiligaynon o Ilonggo ay mula sa ibang mundo o mula sa ibang daigdig. Sa lugar ng Guimerá sa probinsya ng Panay, nakatara ang pamilya ni Abner at Elaine. Meron silang 2 anak. Si Anya ang panganay na babae at si Arce na bunsong lalaki. Si Arce ay ipinanganak na maputi ang balat, maputi ang buhok at may payat na pangangatawan. Hindi ito nakakatakas sa panghusga ng mga tao sa kanilang lugar. Kaya naman palaging nasasangkot sa gulo ang ilaw ng tahanan na si Ellen. Ayaw na ayaw kasi nitong pinag-uusapan si Arce sa kadahilan ng ayaw niyang masaktan ng bata. Nabubuhay ang pamilya sa pangingisda ni Abner. Pagkatapos kasing mangisda ng lalaki, si Ellen ang naglalako ng panindang isda tuwing marami ang maiuwi ng asawa. Isang araw, habang naglalako si Ellen ng isda, hindi nito sinasadyang marinig ang tapik ng mga tsismosa sa kanilang barangay. Pinag-uusapan kasi nila si Arce na anak raw ng isang tamawo, kaya ganoon ang itsura. Dahil sa inis, hindi napigilan ng ginang ang emosyon, kaya dali-dali niyang sinabunutan ang isa sa mga ito. Pagka-uwi ay nagtaka ang asawa at mga anak niya dahil sa kanyang itsura. Magulo kasi ang buhok ni Ellen na tila nakikipagsabunutan sa 10 demonyo. Grabe ng 10 demonyo eh. Umiiyak rin ito kaya mas lalong nabahala ang asawa niyang si Abner. Ma, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ni Abner sa asawa at inalalayan nito makaupo sa silyang di kahoy. Yung mga boys at chismosa kasi, pinarinig talaga nila sa akin na pinag-uusapan nila si Arce, mga demonyeta. Galit na sagot ni Ellen. Ma, sa susunod, huwag mo nalang silang pansinin. Mas lalo ka lang masangkot sa gulo kung pinapansin mo ang mga hinayupak na yon. Paalala ni Abner. At inabot ang isang basong tubig kay Ellen. Kung alam mo lang, Abner, nasasaktan ako bilang ina ni Arce na pinag-uusapan siya mismo sa harapan ko. Umiiyak na wika ni Ellen. Nalungkot naman ang batang si Arce. Ngunit wala naman siya magagawa dahil ginagawa lamang ito ng kanyang ina para sa kanya. Mas lalo siyang naiyak nang manumbalik sa kanya ang hindi magandang nangyari noong mga panahong pinagbubuntis niya si Arce. Dalaga pa lang si Ellen nang ligawan siya ni Abner. Ngunit ang kasabay nitong manligaw kay Ellen ay walang iba kundi ang tamawo na matagal nang nagkakagusto sa dalaga. Nang malaman ni Ellen na tamawo pala ang isa sa kanyang manliligaw, pinili na lamang niya si Abner upang hindi na siya muli panggambalain ng nilalang. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalagang si Ellen, nagalit ang naturang tamawo at nangako ito sa kanya na hindi siya titigilan. Pagkatapos ng kasal ni Ellen at Abner, saglit na natahimik ang kanilang buhay. Hanggang sa nagbuntis ito kay Anya. Naging tahimik at masaya ang buhay nila. Hanggang sa maging 3 taong gulang na ang batang si Anya. Araw ng Biyernes, inaya ng mga kapitbahay na babae si Ellen upang maglaba sa batis. Sakto at hindi pa nakalaba ang babae
Kaya naman napilitan siyang sumama sa mga ito. Habang tinatak ang daan patungo sa batis, tila biglang kinutuban ng masama si Ellen. Ngunit dahil may mga kasama siya, ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Hindi napansin ni Ellen ang isang engkanto kanina pa nakasunod sa kanila at maring pinapakinggan ang kanilang usapan. Pagkatapos nilang maglaba, nagsiuwian ang iba nila maliban kay Ellen na naiwan pa. Hinanap nito ang kanyang tsinelas. Hindi naman siya napansin ng mga kasamahan dahil sa dami nila. Nang makita na ang tsinelas niya, agad siyang naglakad. Ngunit biglang sumulpot sa kanyang harapan ang tamawang matagal nang nawala sa buhay niya. Dahil sa takot, dali-daling tumakbo si Ellen sa mga kasamahan at mabuti na lamang ay hindi pa nakalayo ang mga ito. "Anong nangyayari sa'yo, Ellen?" Nagtatakang tanong ng isa sa mga kapitbahay niya. "Mama, may tamawo," tanging sagot ni Ellen. Bigla namang nagsitawanan ang mga babae at inalalayan si Ellen na maglakad. Sinabihan pa siya ng mga ito na hindi totoo ang tamawo sapagkat matagal nang wala sa mundo ang mga ito. Pagka-uwi noon, nakaramdam kaagad ng matinding lagnat ang babae. Labis ang pag-aalala ni Abner sa asawa. Kaya naman nang tanungin niya ang mga kapitbahay nilang nag-aya kay Ellen, kwento nila kaagad ang sinabi ng babae. Doon na naisipan ni Abner na ipatawas ang asawa kay Tatang Tomas, ang magaling na matandang albularyo sa kanilang lugar. Nang maitawas ito, nakita sa tinunaw na kandila ang figura ng isang nilalang o mas kilala sa tinatawag nilang tamawo. Pagkatapos itawas, hahawakan na sana ni Tatang Tomas ang babae upang gamutin. Ngunit bigla itong nagsalita at nagmakaawa. "Huwag kang lumapit sa akin. Maawa ka. Huwag." Pagmamakaawa ni Ellen habang nanginginig dahil sa lagnat. Napailing si Tatang Tomas at sinimulang gamutin si Ellen. Ayon pa sa matanda, ginambala si Ellen ng isang tamawo. At pagkatapos siyang gamutin ng dalaga ay sa kabutihang palad, humupa kaagad ang lagnat nito. Nang magising ang babae, kwento kaagad niya ang pagpapakita ng tamawo sa kanya hanggang sa pag-uwi nito sa kanilang bahay. Pinayuhan naman siya ni Tatang Tomas na wag na siyang muling babalik pa sa batis upang maiwasan na talaga ang nilalang. "Isa lang ang ibig sabihin nito, Ellen at Abner. Ang tamawang ito ay nagkakagusto sa iyo, Ellen. Kaya huwag ka nang babalik pa sa batis. Dahil hindi ito makakapayag na hindi ka mapupunlaan ng kanyang magiging anak." Paliwanag ni Tatang Tomas kay Ellen. Lumipas sa mga araw at linggo. Hindi na nga dinalaw ng lagnat si Ellen. Kaya naman nangyayain muli siya ng kanyang mga kapitbahay sa batis. Hindi niya alam kung bakit sumama kaagad siya sa mga ito. At tila nakalimutan talaga ang habilin ni Tatang Tomas. At sa pagkakataong ito ay 3 lamang sila ang pumunta ng batis upang maligo naman. Pagkarating doon ay mga ilang oras ang dumaan. Nagpaalam ang dalawa na kumuha ng mga ligaw na prutas upang kanilang makain. Kaya naman naiwang mag-isa sa batis si Ellen. Tahimik na naliligo ang dalaga nang bigla siyang masuka at mahilo. Saglit siyang umahon sa batis ngunit nang sinubukan niyang tumayo, natumba siya at nangisay. Nakaramdam din siya ng pananakit sa kanyang katawan. At pagkababae, nalabis niyang ipinagtataka. Unti-unti siyang nahilo at tuluyang nilamon ng dilim. Nang makita siya ng mga kasamahan, dali-daling humingi ng saklolo ang mga ito upang madala kaagad si Ellen sa kanilang bahay. Pagkagising ng babae, tumambad sa kanyang asawa at anak na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Dali-dali siyang niyakap ni Abner at Anya dahil tila napawi ang mga pag-aalala ng mga ito sa kanya.
Ma, mabutin lang at may kasamahan ka. Hindi ba't pinaalala sa iyo ni Tatang Tomas na huwag ka nang bumalik sa batis na yon? Malumanay na tanong ni Abner. Patawad, nagkasiyahan lang. Tanging sagot ni Ellen at binuhat si Anya upang mayakap ng maayos. Hinalikan niya ito sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Lumipas sa mga linggo, unti-unti nang nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka ang babae. Nang malaman nilang buntis si Ellen, sobrang natuwa si Abner. Dahil sa wakas ay matutupad na rin ang pangarap niya magkaroon ng isa pang anak. Salamat sa Diyos at nasundan si Anya. Sana asawa ko lalaki na yan para naman may junior ako. Bero ni Abner. Ay nako Abner, kahit babae pa to tama na. Sa hirap ng buhay ngayon baka hindi natin sila mapag-aral. Sagot naman ni Ellen, ngunit nilambing lamang siya ng asawa dahil sa tuwa. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas, buwanan na rin ni Ellen. Bago dumating ang araw ng kanyang kapanganakan, muli na namang nagpakita ang tamaho sa kanya. Binantaan siyang kukunin nito ang anak nilang ipinagbubuntis ngayon ni Ellen. Bahagyang namang nagulat ang babae kaya kinabukasan. Kwento niya kaagad sa asawang nangyaring pagpapakita ng tamaho kagabi sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Abner. Agad niyang dinala ang sawa kay Tatang Tomas. Tatang, nagpakita ho ulit ang tamawa sa asawa ko. Nagbanta pa ito na kukunin niya ang anak namin. Tatang, tulungan mo kami. Kailangan sa kapanganakan ni Ellen dapat ligtas ang anak namin mula sa mga kamay ng mga tamawa. Pagmamakawa ni Abner sa matanda. Sige, tutulungan ko kayo. Dumito muna sa Ellen hanggang sa may panganak niya ang bunso ninyo. Sagot ni Tatang Tomas. Salamat po Tatang Tomas. Natatakot po kasi ako na baka tutuhanin ng tamawa ang balak niya sa mag-ina ko. Pagpapasalamat ni Abner sa matanda. Dumating ang araw ng kapanganakan ni Ellen. Inasikaso naman siya kaagad ni Aling Loling na asawa ni Tatang Tomas. Habang humihilab ang tiyan ni Ellen, ramdam ng albularyo na nasa paligid lamang ang tamawang nais kumuha sa bata. Kaya naman taimtim na nag-usal ng dasal si Tatang Tomas upang itaboy ito. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ng albularyo, hindi nakayanan ng tamawo na manatili sa paligid at panoorin kung paano maisilang ang kanyang anak. Kaya naman nangako ito na babalik siya at kukunin ang bata sa tamang panahon. Makalipas ang isang oras, sa wakas, nailuwal na ni Ellen ang bata. Wala namang kakaibang nangyari na siyang ikinatuwa ni Abner. Ngunit na makita ni Aling Loling ang batang nailuwal ni Ellen, doon siya nagulat sapagkat kakaiba ito sa ibang ipinapanganak na sanggol. Maputi kasi ito. Maputi rin ang buhok at may kapayatan. Kaagad niyang ipinakita iyon sa asawang si Tomas. Kaya naman bago nila ibinigay sa mag-asawang kanilang anak, inamin kaagad ng albularyo ang katotohanan tungkol sa batang iniluwal ni Ellen sa mundo. Abner, ang anak na iniluwal at dinala ni Ellen na 9 na buwan. Hindi sa'yo. Panimula ni Tatang Tomas. Oo. Nauutal na tanong ni Ellen. Tatang, huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Akin na po ang anak namin. Nagtingin na naman si Loling at Tomas bago bumuntong hininga. Binigay ni Loling ang bata kay Abner, samantalang si Tomas naman ay inamin ang katotohanan sa dalawa. Anak siya ng tamawo. Nagtagumpay ang nilalang na yun. Napunlaan ka ng magiging anak niya, Ellen. Dugtong ni Tomas na nagpabuhos ng luha ni Ellen. Nabigo man ngunit walang nagawa ang mag-asawa dahil nasa kanila na ang sanggol.
Niyakap na lamang ni Abner ang asawa upang ipaalala na nandyan lang siya para rito. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Mamahalin at ituturing kong tunay na anak si Arce. Wika ni Abner habang nakatingin sa sanggol at nakayakap kay Ellen. Makalipas ang 7 taon, lumaki ng mabait at magalang si Arce. Nais siyang papasukin ng mag-asawa sa paaralan upang makapag-aral at magamit ito ng kanilang anak sa pag-abot ng kanyang pangarap. Ngunit nasa damdamin pa rin nila ang pag-aalala na baka bobulihin lamang si Arce ng ibang bata dahil sa panlabas nitong anyo. Ngunit nang mangako si Anya sa kanyang mga magulang na babantayan at poprotektahan niya ang nakababatang kapatid, doon lang naging kampante ang mag-asawa at ipinagkatiwala ito sa kanilang panganay na anak. O Anya, ikaw nang bahala sa kapatid mo ha. Arce, ikaw naman ang bahala sa ate mo. Magtulungan kayo laban sa mga masasamang bata riyan. Pero iisa lang ang tatandaan nyo ha. Kung batuhin ka ng bato, Wika ni Ellen. batuhin mo ng tinapay. Sabay na sagot ng magkapatid. O sige na, si papa nyo na ang bahalang maghatid sa inyong mga anak. Mag-iingat kayo ha. Mahal kayo ni mama. Habilin ni Ellen. I love you too, mama. Sagot naman ng dalawa at hinalikan sa pisngi ng sabay si Ellen. Nang makarating sa eskwelahan, nag-aral ng mabuti si Arce dahil nangako siya sa kanyang mama na mag-aaral siya ng mabuti upang makamit ang mga pangarap niya sa buhay. Ganito rin sa Anya, ngunit nasa ibang grade naman ito. Pagsapit ng break time, lahat ng bata ay naglalaro sa palaruan ng paaralan. Isa na roon si Arce. At habang tahimik na naglalaro, nilapitan siya ng grupo ni Bugoy, ang isa sa mga bully sa kanilang paaralan. Marami na itong napaiyak na bata. Hoy, anak ng engkanto. Mag-isa ka lang ba naglalaro? Bulyaw ni Bugoy. Nakita mo bang may kasama ako rito? Tanong naman ni Arce. Aba, lalaban yata ang pangit na to ah. Pagbabanta ni Bugoy. Ngunit bago pa sila makalapit kay Arce, bigla namang dumating si Anya na kaagad silang binugaw. Na makaalis si Bugoy, dali-daling nilapitan ni Anya ang kapatid upang tignan kung maayos lang ito. Arce, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Sunod-sunod na tanong ni Anya. Ayos lang ako ate. Hindi naman nila ako sinaktan. Sagot ni Arce. Ayos, mabuti na lang. Mamaya huwag kang mauuna sa pag-uwi ha. Sabay tayo. Pagpapaalala ni Anya bago umalis. Pagkatapos ng klase, sabay na ngang umuwi ang magkapatid. Kakaunti na lamang ang natitirang estudyante sapagkat yung iba ay sinundo ng kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, habang naglalakad, biglang naramdaman ni Anya na tila may sumusunod sa kanila kanina pa. Kaya naman pinamandali na niya ang kanyang kapatid. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa pala sila sinusundan ng tamawang gustong kumuha kay Arce. Pagka-uwi naman, ibinida kaagad ni Arce at Anya ang mataas na score na nakuha nila sa pagsusulit kanina. Kaya naman bilang premyo, ipinagluto sila ni Ellen ng kanilang paboritong pagkain. Ibinida rin ni Arce na nangunguna siya sa klase, kaya mas lalong natuwa ang mag-asawa sa narinig. Habang kumakain sa pagkainan, biglang naitanong ni Arce sa dalawa kung bakit siya ipinanganak na kakaiba sa mga bata. Mama, Papa, bakit po maputi ang mga buhok ko at balat ko? Bakit po sa inyo maitim? Tsaka iba yung puti ng balat ko kasi hindi siya katulad ng ibang mga puti na nakikita ko. Inosenteng tanong ng bata. Anak, ano kasi? Hindi na ituloy ni Abner ang sasabihin nang sumabat bigla si Ellen. Anak, huwag mong pansinin ng mga taong tingin sa'yo ay kakaiba. Ayaw mo nun?
Napaka-unique mo kaya inggit sila. Sige na, kumain ka na ng marami. Ikaw, Anya, dadagdagan mo ng gulay ang pagkain mo ha. Mahabang paliwanag ni Ellen. Napailing naman si Abner, samantalang si Arce ay ibinaling ang atensyon sa pagkain. Pagkatapos nilang maghapunan, kanya-kanyang pasok ng dalawa sa kanilang silid upang mag-aral at gagawa ng mga homework. Marami kasing takdang aralin si Arce, kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon upang tapusin ito. Habang nag-aaral, isang boses ang tumawag kay Arce na nagpatigil sa kanya sa paggawa ng takdang aralin. Tinatawag ang pangalan niya, kaya dahil sa kuryosidad, tumayo si Arce at sinundan ang boses kung saan ito nanggagaling. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, tila nagising si Arce at palingalinga sa paligid na napagtanto niyang malapit na siya sa batis. Dahil sa takot, tumakbo pabalik ang bata sa kanilang bahay at mabuti na lang nasa sala sila Ellen upang kumuha ng tubig. Kaya nang makita siya nito na galing sa labas, kaagad siyang nilapitan ng ina upang tanungin. Arce, anak, saan ka nang galing? Nagtatakang tanong ni Ellen sa bata. Ma, may tumawag po kasi sa akin kanina. Tanging sagot ni Arce. Niyakap naman ni Ellen ang anak at pinayuhan ito na sa susunod ay huwag nang lalabas ng bahay kapag may tumawag muli rito. Kinabukasan, maagang pumasok ang magkapatid dahil hindi sila maihatid ni Abner. Kaya walang pagpipilian, naglakad na lamang sila. Habang masiyang naglalakad, nakasalubong nila ang iilang kabataan na kinakantsawan at pinagtatawanan si Arce. Tinawag pa nila itong anak ng engkanto na nakapagpainis kay Anya. Kaya naman dali-dali niya itong pinaghahampas ng payong na dala niya. Ngunit hindi nagpadala ang mga bata at nainis rin sa dalawa. Kaya naman pumulot ng bato ang mga ito at pinagbabato si Arce. Sa kasamang palad, isang bato ang tumama sa ulo ni Arce. Dahilan upang dumugo ito, kaya naman napaiyak ang kawawang bata. Nang mapagtanto nilang natamaan sa ulo ang bata, tinawanan muna nila ito bago nagsitakbuhan papalayo sa dalawa. Dali-dali namang nilapitan ni Anya ang kawawang kapatid. Inaya niya itong umuwi, ngunit umayaw si Arce. Dahil aktibo ito pagdating sa pag-aaral, ayaw niyang nahuli sa tinuturo ng kanilang mga guro. Arce, pasyensya ka na ha. Hindi kita naipagtanggol ng todo kanina. Natamaan ka tuloy ng bato. Panghingi ng tao ni Anya habang ginagamot ang sugat sa ulo ni Arce. Ayos lang ate. At saka salamat po sa pagtanggol mo sa akin ha. Kahit hindi todo. Huwag na lang po natin silang pansinin. Tara na po. Maayos na po ang sugat ko, hindi na nagdudugo. Nakaiyak naman. Ganun sana lahat ng magkakapatid, no? Tulungan ba? Nang makarating sila sa paaralan, pumasok na kaagad si Anya sa kanyang classroom at ganoon rin si Arce. Ngunit hindi pa nga siya nakakapasok, hinarangan ulit siya ng grupo ni Bugoy at nagtanong kung anong nangyari sa kanyang ulo. Sinagot naman ni Arce ang tanong ng kaklase, ngunit tinawanan lamang siya ni Bugoy at binatukan pa ang kanyang sugat. Nagalit si Arce at walang kaano-ano'y hinampas niya ng malakas si Bugoy. Napadaing naman sa sakit ang bata at lalabanan pa sana si Arce, ngunit nang makita niyang namumula ang mga mata nito, doon na kinalabutan si Bugoy. Engkanto! Engkanto! Anak ng engkanto! Natatakot na sigaw niya. Tila na masmasan si Arce sa nangyari. Nang makabalik siya sa katinuan, doon lang ito nakaramdam ng hilo at biglang nawala ng malay. Mabuti na lang at dumating ang kanilang guro. Kaya naman nang makita nito si Arce, dali-dali niyang binuhat ang bata at dinala sa klinik.
Makalipas ang 10 minuto, dumating na rin sa wakas si Ellen at Abner na pinasundo ng guro at sinabi ang nangyari kay Arce. Pagkarating ng mag-asawa, sakto namang kakagising lang ni Arce. Kaya naman niyakap ng ginang ang anak dahil sa pag-aalala. Ano bang nangyari, anak? Arce? Tanong ni Abner habang hawak-hawak ang kamay ng bata. Mama, Papa, pasensya na po kayo kung pinatulan ko si Bugoy. Siya kasi, hinampas niya po ang sugat ko. Pagkukwento ni Arce. Dahil sa pag-aalala, dinala na lamang nila papauwi si Arce. Ngunit bago pa sila makalabas ng paaralan, tinawag muna ni Abner si Bugoy upang tanungin ang totoong nangyari. Inilahad naman ng bata ang totoo, ngunit nagtaka si Abner kung bakit namumula ang mga mata ng kanyang anak, kung magagalit ito ng sobra. Pagka-uwi ay nagpahinga muna si Arce hanggang sa unti-unti itong dinalaw ng antok. Sa kanyang panaginip, nagpakita ang isang mapayat na lalaking may pagkakatulad sa kanyang anyo. Niyaya siya nitong sumama sapagkat ito raw ang kanyang ama. Ngunit nagsisigaw siya dahil sa takot. Mabuti na lang at nagising agad siya ni Ellen. Narinig kasi nilang umuungol ang anak na tila binabangungot. Naiyak naman ng gusto ang bata dahil sa labis na takot. Kaya naman niyakap na lamang siya ni Ellen upang tumahan ito. Maya-maya pa biglang nangisay si Arce at inapoy ng lagnat. Labis ang pagtataka ng ginang hanggang sa magmag-awa ang bata na huwag siyang kunin. Nagtuturo rin ito sa nakaawang nilang bintana. Doon lang napagtanto ni Ellen na maaaring binabalikan na ito ng tamawo. Kaya dali-dali niyang inutusan si Abner na tawagin si Tatang Tomas. Nagsisigaw naman si Ellen sa labas ng bintana. Nagbabagsakaling tigilan na ng tamawo si Arce. Ngunit mas lalo itong naging agresibo at nagpakita na kay Ellen. Kumusta, aking mahal? Kukunin ko ang nararapat na sa akin, Ellen. Hindi siya dapat sa mundo ninyo. Wika ng tamawo na umalingaw-ngaw pa ang boses nito. Hindi mo makukuha ang anak ko. Umalis ka na. Maawa ka. Lubayan mo na kami. Pagmamakaawa ni Ellen at niyakap ang nangingisay na si Arce. Hindi naman nagpatinag ang tamawo at lumapit sa mag-ina. Hinawakan niya si Arce at pilit na kinukuha kay Ellen. Mabibitawan na sana ng ginang ang anak mo. Ay dumating kaagad si Abner kasama si Tatang Tomas. Kaagad na tinulungan ni Abner si Ellen, ngunit isang pitik lang ng tamawo sa kanya. Tumalsik ito sa pader ng kanilang bahay. Huwag kayong mangingialam. Ibigay niyo na lang ang anak ko. Wika ng tamawo. Nag-usal naman ng dasal si Tatang Tomas at himala na ng hina ang tamawo. Doon na sumuko ang nilalang at dahang-dahang binitawan ang braso ni Arce. Nawala na rin ng malay ang bata kaya hindi nito alam ang nangyayari. Bago naglaho ang tamawo, nagabilin ito ng huling salita na siyang nagbigay ng pangamba kay Ellen. Kukunin ko ulit ang anak ko pagdating ng ika-21 taong gulang, sa ayaw at sa gusto ninyo. Hindi niyo ako mapipigilan. Babalikan ko kayo. Banta ng nilalang bago unti-unting naglaho sa hangin. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sakto namang nagising si Arce habang umiiyak. Si Abner, nakakabangon lang, ay paika-ikang naglakad patungo sa kanyang mag-ina at niyakap ang mga ito upang mawala ang takot. Nangako rin siya sa dalawa na gagawin niya ang lahat bilang padre di pamilya. Naprotektahan si Arce upang hindi makuha ng tamawo. Nang maging kalmado na ang lahat, nagwika si Tatang Tomas na kailangan nilang paghandaan ang muling pagbalik ng tamawong nais kumuha sa bata. Upang mabigyan ng mas mahigpit na proteksyon,
Napagdesisyonan na mag-asawa na manatili muna si Arce kay Tatang Tomas at dalaw-dalawin lamang nila ito. Pumayag naman ang albularyo. Nang sa ganun ay mahasa niya rin sa pakikipaglaban si Arce. Nais niya na sa pagdating ng bata sa edad na ika-21 taong gulang ay marunong na itong magtanggol sa kaniyang sarili laban sa mga masasamang loob. Nais niya rin na si Arce mismo ang makipaglaban sa ama nitong Tamawo. Hindi kasi palaging malakas si Tatang Tomas. Kasi darating rin daw ang panahon na susuko ng katawan nito at manghihina. Yun yung mga panahon hindi na niya mapoprotektahan muli pa ang batang si Arce. Tatang, maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong ninyo. Pagpapasalamat ng mag-asawa sa matanda. Walang anuman. Ginagawa ko ito dahil darating rin ang panahon na manghihina na ako at hindi ko na muling malalabanan pa ang Tamawo. Sagot ni Tatang Tomas. Makalipas ang ilang taon, nasa 19 na gulang na si Arce. Nasa poder pa rin ito ni Tatang Tomas. Biyasaan na sa panggagamot at pagiging albularyo. Ngunit patuloy pa rin ito sa pag-aaral sa bayan bilang isang guro. Katulad pa rin ng dati ang buhay niya, hindi nagbabago. Palagi pa rin siyang kinukutya dahil sa kanyang panlabas na anyo. Samantalang ang Tatang Tomas naman ay nanghihina na dahil sa katandaan. Siya na rin ang nag-aalaga rito. Simula noong pumanaw ang asawa nitong si Aling Loling. Araw ng Biyernes ng hapon, galing sa paaralan si Arce nang maisipan niyang dumiretso sa bahay ng kanyang mga magulang upang dalawin ang mga ito. Sa daan, nakasalubong niya si Bugoy at katulad ng dati, inangasan siya muli ng binata at kinutya. Yumuko na lamang si Arce upang ipagpatuloy ang paglalakad. Ayaw niya ng gulo. Kaya hindi na lamang niya pinansin ang binata. Uy, anak engkanto, napadalaw ka. Huwag kang bastos. Ako ang hari rito sa teritoryo namin. Maangas na sambit ni Bugoy at hinawakan sa balikat si Arce. Ayaw ko ng gulo, Bugoy, kaya bitawan mo ko, sagot ni Arce. Nang humarap si Arce, agad siyang sinuntok ni Bugoy, kaya nang dahil doon, pumutok ang labi ng binata. Napayoko na lamang si Arce sa galit at pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit kinantsawan pa siya ni Bugoy na siyang nagpasabog ng damdamin ni Arce. Inangat ni Arce ang ulo at mabilis na sinugod si Bugoy. Pinagsusuntok niya ito hanggang sa dumugo ang ilong ng binata. Mabuti na lang ay dumating si Anya, kaya inawat niya kaagad ang kapatid. Arce, tama na yan, sigaw ni Anya sa kapatid. Doon na lamang naimasmasan si Arce at bumalik sa normal ang diwa. Tumakbo naman kaagad si Bugoy palayo sa kanila dahil sa takot. Ano ka ba? Ilang beses ka nang sinabihan ni Mama at Papa na huwag ka nang pumatol sa mga yan. Paninirmo ni Anya. Ngunit nangatwira naman si Arce na si Bugoy ang nanguna sa kanilang dalawa. Umuwi na lamang ang magkapatid at nang pangkarating sila sa bahay ng kanilang mga magulang, nagtaka ang mag-asawa dahil may sugat umano sa mukha ni Arce. Kunento naman ni Arce ang nangyari. Kaya naman pinayuhan na lamang ulit siya ng kanyang mga magulang na umiwas na kay Bugoy. Di kaya huwag na itong pansinin. Humingi naman ng tawad ang binata sa mga magulang dahil muli niyang sinuway ang habilin ng mga ito. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan si Ellen, bigla na namang nagparamdam ang Tamawo. Bumulong ito sa kanyang tenga na malapit na nito makuha si Arce. Dahil sa pagkabigla, nabitawan ng babae ang mangkok habang nanginginig sa takot. Kaya naman pinunta ni Arce ang ina
nang marinig niya ang kalabog sa kusina. "Ma, ano po ang nangyari? Ayos lang ho ba kayo?" Sunod-sunod na tanong ni Arce. Anak, anak, nagparamdam ulit siya." Hysterical na sagot ni Ellen. Dahil sa galit, inalalayan niya na muna ang ina na makaupo sa selya bago tumakbo papalabas ng kanilang bahay. Do'y sumigaw siya ng sumigaw. Ngunit sinanda naman siya ni Abner at panatigil. At saka pinapasok siya. Na makapasok sa bahay, napag-usapan nila na malapit na ang kaarawan ni Arce. Malaki ang pangamba ni Ellen sa pagsapit ng kaarawan ng anak. Nakukunin na kaagad ito ng tamawo. Pinakalma naman siya ng asawa dahil 2 taon pa ang dadaan bago maging ika-21 taong gulang si Arce. Pagkatapos nilang magapunan ng sabay-sabay, nagpaalam na kaagad si Arce na umuwi na dahil kailangan siya ni Tatang Tomas. Habang tinatahak ang daan papauwi, nakaramdam ng kaba ang binata at biglang pumasok sa kanyang isipan si Tatang Tomas. Kaagad siyang tumakbo sa hindi malamang dahilan. At nang makarating siya sa bahay ng matanda, laking pagtataka niya dahil patay ang mga ilaw at bukas ang bakod. Huminga ng malalim si Arce at pumasok sa loob. Kahit kinakabahay, pinapaandar pa rin niya ang ilaw at pagbukas. Bumungad kaagad sa kanya ang naghihingalong si Tatang Tomas. Arce, huwag mong kalimutan ang lahat ng habilin ko sa'yo. Yun na ang magtatanggol sa'yo, anak. Si Bugoy ang may gawa sa akin. Hindi na nakapagtapos sa pagsasalita ang matanda nang unti-unti na itong binawian ng buhay. Hindi. Tatang, hindi. Sigaw ni Arce at tinakbo ang matanda. Makaawa siya rito na gumising, ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan ang namaalam si Tatang Tomas. Makalipas ang ilang araw, ang pamilya na ni Arce ang nag-ayos ng borol ng matanda bilang pagtanaw ng utang na loob rito. Sobrang galit at paghihinagpis ang naramdaman ng binata sa pagpanaw ng tinuturing niyang lolo. Nangako rin siya sa harapan ng kabaong ni Tatang na ipagpatuloy niya ang pagiging albularyo nito. Samantala, sa daigdig ng ama niyang Tamawo, natuwa ito habang pinapanood ang nangyayari sa pamilya ni Ellen. Matagal na itong naghahanda sa pagdating ng kaarawan ni Arce para madala niya ito sa kanilang daigdig. Pagkatapos ng libing, umuwi muli si Arce sa bahay ng kanyang mga magulang. Nalulungkot kasi siya sa pagkawala ng matanda, kaya ayaw niyang manatili sa bahay nito. Habang naglalakad, naisipan ni Arce na hanapin ang pinagtataguan ni Bugoy. Hindi niya kasi alam kung nasaan na ito, simula nang mamatay si Tatang Tomas. Dahil may kakayahan si Arce bilang isang anak ng Tamawo, natunto niya sa wakas kung saan nagtatago si Bugoy. Kaya naman agad niya itong pinuntahan nang may galit sa dibdib. Habang nag-uusap si Bugoy kasama ang kanyang mga katropa, ibinida nilang lahat sa isa't isa kung paano nila pinapahirapan ang matanda. Narinig yun ni Arce habang papalapit sa grupo ni Bugoy. Nabigla naman ang lahat nang ilapag ni Arce ang isang itak sa mesa kung saan sila nakapalibot. Napaatras ang lahat, ngunit kanalaunan ay sinugod na rin nila si Arce. Tinitigan lamang sila ng binata at pagkatapos nun ay namilipit kaagad sila sa sakit. Sinakal na rin sila ng binata gamit ang kaisipan nito kung saan siya kumukuha ng kapangyarihan.
Bago niya tinigilan ng mga ito, bangkay na lang ang lahat sa kanila. Yan ang bagay sa mga masasamang tao. Malamig na wika ni Arce bago tuluyang umalis. Pagkatapos ng pagpaslang, nalaman kaagad ng buong tao sa kanilang lugar ang pagkamatay ni Nabugoy. Maraming natuwa at nalungkot dahil kilala ang binata bilang walang kwentang tao sa kanilang lugar. Puro kalokohan lang ang ginagawa nito upang may pang-alak. Arce, ikaw ba ang may gawa sa pagkamatay ni Bugoy? Tanong ni Abner. Oo, Itay. Ginawa ko lang ang ginawa nila kay Tatang Tomas. Malamig na sagot ni Arce. Napaluhan naman si Ellen dahil sa ginawa ni Arce. Nagalit rin si Abner, ngunit wala silang magagawa dahil nangyari nang dapat hindi mangyari. Humingi ng tawad ang binata sa mga magulang, ngunit nagtanim pa rin ng sama ng loob ang mga ito sa kanya. Samantala, wala namang pinagsisihan si Arce sa kanyang ginawa. Kinagabihan, habang nagpapahinga, muling naramdaman ni Arce ang presensya ng tamawaw na nagmamasid sa kanya. Kaya naman kaagad siyang lumabas at hinahanap ito. Nagpakita naman kaagad ang tamawaw at kinausap siya. Arce, anak. 2 taon na lang. Makukuha na kita sa mundo ng mga tao. Wika ng tamawaw. Sa tingin mo, makakapayag ako? Mamamatay muna ako bago mo makuha ang katawan ko. Dahil kahit kailan, hindi kita ituturing na ama. Bulyaw ni Arce rito. Dahil sa galit, naglaho ang tamawa at tumungo sa silid ni Anya. Gumanti siya rito sa pamamagitan ng paghipo nito sa kanyang noo. Kinaumagahan hindi na makabangon si Anya dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Tumataas na rin ang lagnat nito. Sakto naman kakagising lang ni Arce at nang madatnan niya ang sitwasyon ng kanyang kapatid, kaagad niya itong inalalayan at ginamot. Dahil magaling na manggagamot at albularyo si Arce, mabilis niyang nalaman na tamawo ang may kagagawa nito sa kanyang kapatid. Upang mawala, nag-usal ng dasal ang binata at kumuha ng tubig. Gumaling naman kinalaunan si Anya na siyang ikinatuwa ng mag-asawa. Makalipas ang 2 taon, dumating ang kaarawan ng binata. Kahit may pangamba, hindi pa rin nagpatinag ang pamilya at tinuloy ang kasiyahan. Inimbita nila ang lahat ng kapitbahay sa kaarawan ni Arce. Maligayang kaarawan, anak. Maligayang kaarawan, anak. Sabay na bati ng mag-asawa kay Arce. Happy birthday, Bonso. Bati naman ni Anya. 2 taong hindi nagparamdam ang tamawo. Kaya naman ang buong akala ni Arce ay nabugaw na niya ng tuluyan ang nilalang. Ngunit tingid sa kanyang kaalaman, nagbabadya pa ito na susugod mamayang gabi. Kinagabihan, naalimpungatan si Arce sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Lumabas na rin siya upang tignan, ngunit laking pagtataka niya nang makita ang kanyang ina na hinahalikan ng isang tamawo. Kinurap-kurap naman ni Arce ang mga mata sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Ngunit nang bumalik ulit ang paningin niya roon, ay nawala ang lahat ng ilusyon. Inatake siya ng tamawo mula sa kanyang likuran. Ngunit sa kabutihang palad, naiwasan niya ito. Naglaban silang mag-ama, ngunit mas malakas ang tamawo, kaya mabilis siya nitong napatumba. Pumasok ang nilalang sa kanilang bahay upang paslangin na sana ang pamilya ni Arce. Ngunit muling nag-usal ng makapangyarihang dasal ang binata. Kaya biglang nanghina ang tamawo. Hindi ito makatayo at tila nalulumpo. Hindi. Ako sasama sa iyo. Nauutal na wika ni Arce. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Galit na tanong ng tamawa habang nanghihina. Oo, kaya tigilan mo na kami.
Sigaw ni Arce at may sinaboy rito. Doon naglawang tamawo. Napangiti naman si Arce bago nawala ng malay. Kinaumagahan, nagising siya sa kanyang malambot na kama. Bumangon siya at tumambad sa kanya ang kanyang pamilya. Anak, buti gising ka na. May nakausap kaming albularyo. Sa wakas, tinantanan na niya tayo. Wika ni Ellen at niyakap ang anak. Mahal na mahal ko kayo, ma. Kaya hindi ko kayo iiwan. Sambit ni Arce. Simula noon ay namuhay silang matiwasay. Hanggang sa lumipas ang ilang taon ay nakapag-asawa sila pareho ni Anya. Ngayon ay tuwang-tuwa na ang kanilang pamilya at nagkaroon din siya ng swerte sa buhay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa hindi makakalimot mag-subscribe, like, comment. Thank you so much. Wakas,